Ayon sa kasabihang try and try until you succeed, ang lolong nakilala namin, hindi naging hadlang ang kanyang edad para abutin niya ang pangarap na makapasa sa licensure exam ng criminology sa ikatlong pagsubok. Ang kanyang kwento, tinutukan ni Mark Salazar. Punong-puno ang schedule ng 68-year-old na si Eugene Cagas, teacher sa kolehiyo tuwing Lunes at Martes. Huwebes hanggang Sabado, instructor naman siya sa TESDA. Kapag Miyerkules, lupong tagapamayapa naman siya sa barangay. Ito rin po ang layunin ng mga korte. Kasi kung pwede namin po kayong pagkasunduin, hindi na kayo makakarating sa korte. And mababawasan po yung bulk ng korte natin na pwede naman pala ditong pag-ayusin. Sa dami ng kanyang ginagawa, isiniksik niya pa rin ang isa pang pangarap, ang maipasa ang licensure exam ng criminology na 3 beses niyang sinubok bago makuha. Sa take ko, 17,500. Yeah, ang pumasa, 5,200 something. Kasama na po ako doon. Napagalamang ko na nag-iisa akong 68 ang edad. The rest, mga bata. Sinarili niya raw ang pangarap na ito dahil mahirap ipaliwanag sa marami kung bakit may edad na siya, nag-aambisyon pa. Maraming nagpipilit, ang tanda na. They don't know why. Meron pa nga nagsabi dyan na, saan niya gagamitin yan? Rest in peace? Lapida? Kahit nga pamilya niya, hindi niya isinama sa laban. I don't want them to hope again for the third time, pasa na ako. Nilihim ko. Andiyan na yung result. Cagas nandun. Cagas, Eugene Valiant. Eugene Valiant Cagas. Mentica. Bumuhos ang luha ko. Sabi pa raw ng iba, criminology talaga? Magpupulis pa raw ba siya? Hindi lang sa pulis magagamit ang criminology. Sa lahat po ng aspeto. Sa bangko ngayon, tumatanggap na po. Sa mga industrial, tumatanggap po. License. HR, Human Resources, kailangan din po nila license criminology. Katwiran ni Mang Eugene, habang nagdaragdag ka ng kaalaman, mas dumarami ang oportunidad at hindi edad niya ang pipigil sa mga oportunidad. Salary, as of now, wala pa po. Pero po, yung respect. Kasi hindi ako mabibigyan ng higher subject for the higher year kung hindi ka license. I'm going to enroll masteral. Katunayan, kung bibigyan pa raw ng panahon, mag-aabogasya pa siya. Naniniwala si Mang Eugene na hanggat marami kang misyon at pangarap, mas bibigyan ka ng mahaba pang panahon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Si Mr. Eugene Valiant M. Cagas. Yun, sir, yun. Nandito pala. We would like to give special recognition and certificate for you. The board will do that. To serve as an inspiration for others that regardless of age, you can still make it and pass the licensure examination. Thank you so much, Sir Cagas. Be inspired by 2 of board top-notchers who happen to be in their senior years. Opo, narinig nyo tama yan. During their senior years, it's never too late to fulfill one's dreams. Ang guest po natin ngayon are very inspiring individuals. We hear of many happy stories about parents graduating with their children, whether sa elementary, high school, or college, o ang mga lolo't lola na nakapagtapos mag-aral. Pinapakita nito na it's never too late para tapusin ang pag-aaral o simulan ang kahit na anong bagay.
age is just a number. And today, papatunayan siya sa atin, siyempre, ang ating mga board passer na nasa kanilang senior year. Ang isa po ay sa criminology at ang isa naman sa education. Simulan natin with Eugene Valiant Cagas, 68 years old. Ay, hello, Eugene. Good afternoon, Doc. Okay, bagong pasa sa criminology. Yes, sir. Okay, criminology licensure exam at the age of, ikaw magpatotoo, you were born in what year? I was born in June 5, 1955. At the Okay. age, as of now, I am 68 years old. Okay, and you passed the board exam at the age of 68. Yes. Bakit pinaglaban mo pa yung pangarap mong yan na pwede namang retired ka na, may pamilya ka na, ano may hayahay na buhay? Ba't pinaglaban mo pa itong board exam na to? Yes po, kasi it's my passion, teaching. Mm-mm. And I have seen through the 12 years of teaching, I was being attached with the career of criminology. And I want to impart my knowledge, my experience to the student who is trying to strive to reach their goal. Pero hindi madali para sa'yo to. Una, hindi ito ang first take mo. Yes, sir. Okay, anong pakiramdam nung kinuha mo itong exam na to na you were 65 years old? Nung una mo Yes, kinuha? yes. That was June 2022. Okay, so you failed. Yes. Anong sabi mo sa sarili mo? You were 67 then, no? Yeah. Ano sabi mo sa sarili mo, no? Well, if God is willing, I will try again. Try again. And then you tried again sa second time. And you failed again. Yes. Ano naman sabi mo kay Lord nun? Lord, if this is your will, I accept it. But I will try again. Please help me. Alright, please help me. Talaga nagbakawa ka na, please. Okay, at nung kumuha ka ng exam, ang istorya nito, sana pala na ipakita ko yung picture nating dalawa. Pumunta ako sa klase nyo at nababasa ko sa mata mo na punong-puno ka ng duda nung panahon yon. Hindi ko maalis na punong-puno ka ng duda kasi, you know, you were 68, you failed twice, at nabasa ko sa mata mo na punong-puno ka ng duda. Tama ba yung pagkakabasa ko sa iyo nun? Yes, sir. Because when I heard your voice and you have said how old I am, and as 68 years old, I told you 68 years old. You said, why did you Bakit pa? why did you try to get the exam again or review again? I told you it's my passion. Then you said, I will make your dream comes true. Sabi ko sa look at me in the eyes. Sabi ko sa now I will make your dreams come true. Hindi po ako magician nung moment na yon. Ang ginawa ko noon, pinaniwala kita sa sarili mo. Okay, at sinabi ko sa kanya na at the age of 68, ipasa mo lang to, gagawin kitang national reviewer ng criminology review ko. Sabi ko gano'n. Ano pakiramdam mo noon nung sinabi ko sa'yo? Sobrang, kumbaga, para akong inaangat sa upuan na hindi ko maintindihan bakit ako sinasabihan ng taong ito. Samantalang mas matanda ako rito. Ang experience ko, sabi ko, para akong naging isang 21 anyos na inaakay. So sabi ko, if this is your will, Lord, I will accept the challenge. Ayan. But it helped you, no? Alam nyo, masasabi ko lang po sa inyo lahat, minsan nakakalimutan natin yung ganyang pagkakataon na ibigay sa iba eh. Yung i-perk sila to say, to believe in themselves. Yeah. Kasi para sa akin, nasabihin sa kanya yon, I was actually pushing him against the wall. Na 68 years old ka, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon pag nakuha mo tong pangarap mo. At yung sinabi mo para kang inaangat, because really, I was lifting you from that doubt. Yes po. And it happened. Yes. Bago mo ikwento sa amin kung anong reaction mo nung nalaman mong pumasa ka na finally, ipasok natin. Ito matindi. 65 years old, nag-top sa board exam. Nida Suarez. Hi, Nida. Of course, live from Cebu. Hi, Nida. Good afternoon, Dr. Carl. Good afternoon. Ikaw ngayon ay nasa school. Yes, Dr. Carl. Oo. At sino may sabing ang 65 years old ay dapat retired? Kinuha ka pa ng school mo. Ano, Nida? Yung husband ko, palaging sinasabi yan. Oo. At the start, ko siyang tiwala kasi sabi niya, matanda ka na, mataas ng puno. Yung figure of speech yan ng Cebuano, mataas ng puno. That means na hindi na
hindi ko na kaya kasi mataas ng edad ko. Oo. Pero, Nida, ang gusto kong maitanim sa puso ng audience natin ngayon, hindi ka pumasa sa board. Nag-top ka sa board. And hundreds of thousands of people kumuha with you and you landed number 10. Anong pakiramdam noon? Paano mo ginawa yun? Sige nga, kwento mo sa amin. I study, but I always put God in my heart. In everything I do, I always pray to God that He will give me wisdom. Pero nagtitiyaga ako, nag-study ako, tapos yung anak ko, he's also one of my inspiration. We took the word together and then we passed together. So it's a great blessing to us, and also we have the right review partner to us, that is the CBRC, which we also had a review together. Yeah. Ang ganda kasi, no? Kasi kayo mag-ina, sabay nag-aral, sabay nag-review, sabay kumuha ng board, mataas din naman ang board rating ng anak mo. Pero kung 92%, Diyos Maria Joseph ka talaga, Dida. Ang gandang storya. No. Dida, ano yung naging inspirasyon nung napanood mo ko nagkaklase sa inyo? Ano yung ginawa ko sa inyo o ginawa ko sa inyo na may impact, kagaya ng ginawa ko kay Eugene na may impact? Nasa isip ko palagi yung metacognition, yung mga inspiration mo. Kasi kahit sa entrepreneur, you talk about the kanang SWOT or just like when we are studying, when we are reviewing, we are about to take the board, there is always, we have to know our strengths, we have to know our weaknesses, then the traits and the dapat nating alamin upang tayo ay makatake ng action for that. Very good. Very good. Alam mo, Nida, I'm so proud of you kasi ang hirap siguro yung sitwasyon na, alam mo yon, yung your age could be, so of course your strength, your wisdom is more than ours, no? Pero yung duda na pwedeng ibigay sa'yo ng limitations mo, I mean, siyempre, Eugene, tanggapin mo katotohanan, yung memory, hindi na ganun kalakas, no? Pero imagine mo, ito, nasa likod mo, top notcher pa, oh. Di ba? Di ba? Tapos, ang nakakaano lang, na bakit may bata na nagdududa sa sarili, eto ngayon, mga senior citizen, si Nida, you hold the record as the only senior citizen top notcher, ha? For your information, ni-research namin yun, ha? Maraming pumasa na senior citizen, pero ikaw yung top notcher na senior citizen. Di ba? At marami kang nai-inspire dahil dyan. Sige, Nida, alam ko hindi ka ganun ka-comfortable sa Tagalog. I want you to speak in Bisaya, in Cebuano. Kausapin mo yung mga nanonood sa atin na nagdududa sa sarili nila, lalong-lalo na in the pursuit of their dreams. Talk to them, Nida. Para sa akong mga kaigsuunan, katong mga idaran na, pero di na sila yung mga damgo nga gusto din nilang makatapos sa ilang pagtuon, gusto din nila nga makatapos og kurso. So dili pa ulay ang tanan, dili nato determine sa edad, kundi ang atong determinasyon kung unsa gid atong kanagabto, ato din siyang trabahoon, ato gid siyang panginingwaon nga pagkabot nato ang atong damgo nga makahumantay. Dili ta mo base sa atong edad, dili ta mo base sa status sa atong kinabuhi, maminyo man o byuda or dalagan. If we have the dream, then we can make it. Alright. And through also the aid of our divine providence. Of course. Naku, napaka-common yan, ano. Your faith are both so deep at talagang hindi nawawala sa inyo yung pag-acknowledge that we are only as blessed as, as we're deserving of. I mean, we deserve that blessing because, we call for those blessings. Yes. Now, maraming salamat, Nida. At ikaw ngayon ay nagtuturo sa University of the Visayas. Yes, Dalagete. The University of the Visayas, Dalagete.
Alright, and proud tatak CBRC po yan. Talagang we're so proud of her. Nadala ko siya sa Manila. Kinausap niya yung aking mga estudyante because she will forever be an inspiration for all of us. Dahil talagang Nida, ikaw na talaga. Maraming salamat sa iyo. At naintindihan ko yung sinabi mo. Ang sabi mo huwag maniniwala sa limitasyon ng edad, ipaglaban ng pangarap. Naintindihan ko yon. Thank you very much. Maraming salamat. Okay, balikan kita, Eugene. Yes, sir. Okay, balikan kita, Eugene. Nung nalaman mong pumasa ka, anong reaction mo? Hindi ko maintindihan ang kaligayahang natatamo ko. I seldom, talagang bira ako umiyak. Pero nung malaman ko yun, umaagos ang luha sa mga mata ko na hindi ko alam tumutulo na pala. Oo. Kasi sobrang happiness, no? Siyempre po. Oo. Anong sabi ng pamilya? Gulat sila kasi po, sa totoo lang, nobody knows in the family na ako nagre-review Okay. for the third time. Kasi tinago ko na po. Hindi rin nila alam, nag-take ako ng August 25, 26, 27. Ang wonder lang ng sister-in-law ko, bakit ka masyadong maaga umaalis ng 25, 26, 27, saan ka pa nagpupunta? What I've said is, may seminar kami ng TESDA because I'm a trainer, assessor ng TESDA National. So, sabi niya, ganun ba? Sobra aga. No, sobrang aga ng board mo. At ipagmamalaki ko sa'yo, ha? 30% mahigit lang ang pumasa sa board. Yun nga. Isa ka doon. Sabi nila, isa daw, imagine mo, 3 lang sa bawat 10 kumuha. Nakaramihan ay mga bata, makikisig, mga fresh graduate. Pero ikaw tong talagang makisig na, pinakamakisig doon. Pustahan tayo, ikaw yung pinakamatandang pumasa doon. At sino pinagmamalaki ko? Kasi alam mo minsan, kami mga review centers, lagi na lang namin pinagtatalunan sino mas maraming top-notchers, diba? Sino mas mataas ang score. Alam niyo kung yan ay magna cum laude o summa cum laude at nag-top, congrats, dapat lang. Diba? Pero yung bulag na ako na nag-top sa teachers, bulag yun, ha? Yung mga deaf na pumasa sa board, yung mga ganitong edad na nag-top yung isa, ito pumasa, yan ang pag-usapan natin. Kasi yun ang kakaibang istorya. Kasi yun yung magbibigay talaga ng inspirasyong kakaiba, no? At salamat sa inspirasyong yan. Salamat talaga. Kasi ako, I feel good, not because we gave you the scholarship, no? But it's really, we feel good that I was right. When I looked at you in the eyes and I knew that there was so much doubt and I had to crush that doubt and made you believe in yourself. Kaya nga sabi mo, umaangat ka sa upuan mo At you felt it because it was intentional that I was lifting you figuratively and literally from the doubt that I knew was ruling over your whole being at that time. Unbelievable talaga. Hindi ko alam kung paano ko i-express ang happiness ko. Because even this morning when I handle my class at Our Lady of Lourdes Technological College, sabi ng mga estudyante, Sir, national lecturer ka na pala ng CBRC. Saan nila nakita? Sa TikTok? TikTok. Kasi nagbabiral ka kayo sa Sabi TikTok. niya, Sa Carl Balita po sa TikTok, nagbabiral Totoo siya ba ngayon. yun? Sabi niya, totoo ba yun, sir? Sabi ko, hindi nagbibiro yun. Oo. He's a man of Honor. one word. Yeah. Honor yan. I mean, I'm a gentleman. At sabi ko sa kanya, pinangako ko sa kanya, sabi ko, look at me in the eyes and you pass this board and I'll make you a national lecturer. Alam ko, luglingas yung mata mo nun At alam mo tanong mo nun, kung bakit ikaw nagtitiwala, ba't ako hindi magtitiwala sa sarili ko? Ay, parang ako na may Totoo kulang po noon. Pero may tanong ka Ang tanong mo sa akin ng first interview ko sa'yo ay, bakit nagtitiwala? Ano yung tanong mo nga sa akin yun? Bakit ako nagtiwala? Bakit ang CBRC Novaliches binigyan ako ng scholarship? Tanong mo sa akin. Yeah, why me? Two-timer. Two-timer Teka, na you sabi fail. two-timer Two-timer? Two fail. Two failures. Two Sige. failures. Two failures on the third time. Actually, after the second failure, there was an offer by CBRC Nova, which I know. Alam din ni Sir. Alam din ni Doc. Siyempre, transparent yan. Ngayon, nang malaman ko na ino-operan ako, nag-doubt ako. Actually,
hindi ko tinanggap yung April 2023 na board exam na gawin akong full scholar. Pero sabi ko, pwede ba ako sit-in? Ang sabi ng CBRC Nova, welcome. Hanggang doon ka lang sa pre-board. Bago mag-pre-board, medyo laylo ka muna. Then, mag-decide ka na yung susunod. Sabi ko, opo. So, pumapasok ako noon, Then, pagdating, sabi ko, baka wala na, ganon. In-offer na naman. Sabi So, talaga seryoso? Huwag ka na. Sabi ko talagang... Tanungin mo ako kung bakit. Sige, tanungin mo ako ngayon. Yes, Bakit? sir. Oh. Bakit kaya, sir? Oh, because you're a dreamer. Wow. And you're entitled to that dream. Yun na yun. Ano yung sagot sa tanong mo? Bakit ikaw? Bakit yung twice bumagsak? Bakit yung 68 years old? Because we saw your dream. Sobra. And yun. we wanted you to believe in that special moment when the dream and the dreamer become one. And you're now one with your dream. And tell me, how proud are you now of yourself? Very proud. Very proud. As I've said, eto na. Eto, hindi ko to akalain. National lecturer. Ano ngayon ang pangako mo kay Lord? Ang tanda ko na. Nang Sabi ipumasa ko ka dito. kay Lord, I've been starting na. Sabi ko, Lord, oras na ito. Isisigaw ko sa lahat ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo, ang walang hanggang patnubay mo sa lahat ng sangkatauhan at sa mundo. Amen. Di ba? There you have it. There you heard it. Yan ang dahilan kung ba't ikaw. Kasi yung iba matatalino, mga bata, malalakas, pero wala ng ganyang pananampalataya. Wala ng ganyang pangarap at sabi mo walang ganyang passion. Pero tandaan mo, pag ikaw sinigaw mo sa mundo yung pangarap mo at yung kaya mong ibigay na puso mo, yun naman ang ibig sabihin ng passion. Yes, sir. The universe will align. Nagkataon lang, nag-align yung universe, nag-align yung branch ko, nag-align ako, nandun ako, nakita kita, at everything else aligned. And now you're one with your dreams. Maraming salamat sa'yo. Totoong valiant ka. Kaya totoong valiant. At kung ano man yun, ha? Eugene Valiant, ikaw na yun. Okay? And ikaw, alam ko kung gaano ka proud ang pamilya mo sa'yo, alam ko kung gaano ka proud ang mga dati mong estudyante sa'yo. Yes po. At alam mo kung gaano kami ka proud sa'yo. At ngayon nadagdagan ang fans club mo, ang SMNI family. Alam ko, nagpapalakpakan nga yung pastor. Magkamagulan, patawag ka ni Pastor Apollo Kibuloy at biglang interviewin ka dahil talagang gustong-gusto niya mga ganyang istorya. At alam niyo naman, lalong-lalo na kung naka-anchor sa pananampalatayang iyong tagumpay. Thank you very much, Eugene. Mabuhay ka. Age is just a number. Katabi ko po ngayon ang 68-year-old dreamer who actually made it to the licensure exam for criminologist recently. 68 years old, Eugene. Eugene, bakit pinaglaban mo ang pangarap mo at the age of 68? Because it's my passion. Magturo. Magturo lalo na sa criminology student. Gusto kong ibahagi ang aking kalaman. At hindi ka pwede magturo freely kung wala ka lisensya? Yes po. Okay. And you had been teaching for how many years of your life? 12 years, sir. Okay. And hindi ba mahirap sa edad mo na sumabak sa isang board exam na tulad ng criminology na 30+% lang ang pumasa? Mahirap po. Pero endurance, determinations, passion ko nga eh. Kaya tinutuloy ko. Did you ever doubt that you'll make it in the board? No. Ilang beses kang kumuha para makuha itong Third lisensya? time. Third time. Your third time is with us, no? And Even the second time, I'm with you. okay, so you did not give up on your dream. Yes. And CBRC did not give up on you. Yes. The third scholarship you got is from CBRC. No? Ano yung most important lesson of victory na nakuha mo na in spite of third take and 68 years old ka na? Ano yung natutunan mo? One is focus. Focus on what you're doing. Focus on everything. Like your dream, paano mo ma-achieve, and everything. And the most, rely on the Almighty. Alright, amen. And anong reaction mo nung nalaman mo, nakita mo pangalan mo? Finally there. Actually, it's not through reading. It's through a call. 4 a.m. Nasabihin sa akin, actually mentor ko, Pumasa ka daw. si Sir Enzo. Sabi niya,
hindi na kita gustong makita sa review center. Bahala ka na. Mm-mm. Mm. Bahala ka na sa academe. Okay. Sabi ko, ano bang gusto niyang sabihin? 4 a.m. Mhm. Anong gusto niyang sabihin? Another call or chat. Sabi niya, meron ka na ba na-receive? Anong marireceive ko? Last 4 pa lang. Mm. Para ay mag-sink in. Oo. Mm-mm. Oo. Sabi ko, what? Sabi ko, ganyan. Another chat. Pasado ka na. Mm. Binigay na sa'yo ni Lord. Mm-mm. Ano reaksyon mo? Bumuhos ang luha ko. Talaga naiyak ka. Yeah. Ang dami na recall, everything. Lahat ng puminta sa akin. Mm. Lahat ng instruction, parang bumalik sa isip ko. Mm. And you know what? Sabi ko, ay, Lord, binigay mo talaga. Actually po, to mention, akala ko hindi ko na ito mararamdaman. Akala ko hindi ko na ito mababalitaan. Mm. Because of the dark chocolate that I have eaten 2 days before the release of the exam. Nahilo ko. Ah, talaga. Pero sabi ko, Lord, may assessment pa ako because I'm also an assessor trainer of TESDA. May assessment ako tumuro, tsaka hindi ko pa nare-receive. I haven't received the result yet. Sabi ko, God, please naman, huwag akong tutumba, cardiac arrest ito. Mm-mm. So, it's so happen, nalabanan ko. And then, bago ko matulog, sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, please, huwag akong pabigat sa pamilya. Huwag mo na akong gisingin tomorrow. Eh, ginising niya ako. Oh. Yun na. Yun na yung araw na yun. After 2 days, Wow. bigla, victory. Sabi ko, Lord, whatever I have promised to you, What did you promise? Gagawin. What did you promise? I will shout to the whole world the kindness of the Almighty and the power. Pag sa Kanya ka, bibigay niya sa iyo. Ang matalino, the brightest, become bobo. Ang bobo, become matalino. And of course, the 68-year-old became a registered criminologist. Yay! I feel 30 years old. Yeah! And your promise is to share and to teach. And I'd like to welcome you to the CBRC. Remember, nagkita tayo? Ano sabi ko sa iyo? Pass the board and you'll be my national I even faculty. mentioned that to the first interview that I had from CBRC, Oo. Nova. Natandaan mo ang promise ko sa iyo. Yes, And today, and I'd like, it becomes an inspiration to me. Correct. And now, That's why now I the dream achieved- and the dreamer is one. I even thought, sir, to be honest with you, you're just joking. Of course, I'm not I joking. even told that to I'm a my gentleman. mentor. But they said, no, that's not Dr. Carl. He has a one word. Yeah. And, you know, I had to do that because I needed to inspire you. Kasi at that time, you were full of doubt. Yes. And I knew that when I said that, sabi mo sa sarili mo, kung ako nagtitiwala, yung Carl Balita nagtiwala sa'yo, ikaw pa ba hindi magtiwala Anong sa sarili nakita mo? ng taong to? Mm. Sabi ko, ganyan, binigay niya yung ganito. Mm. Same as when I was offered a scholarship by the CBRC. Mm. Kung You know kailan what? ako bumagsak ng 2 beses, Tsaka ka binigyan ng at saka scholarship. mo ako bibigyan ng You know, scholarship. you want an answer to that question? What did we see in you? Yeah. The dreamer. Because Thank you. here, the dream and the dreamer become Thank one. you very And now much. you're one with the dream. Thank you so Yes. much. Thank you so much. Watch Thank you din po. more stories from you. Thank you po. I'm proud to be Eagle CBRC Novaliches, CME, Criminology Licensure, o Criminology Exam. 3 times na. This is my 3rd time. The CLE August 2023. Well, actually, para sa akin, I'm so happy kasi God's given. God's given na. I never pretend na ito na, bibigay na. Pero my faith and stance, hindi niya ko babayaan. Board exam eh. Ang naramdaman ko, kasama ko siyang sumasagot eh. Doon sa board exam. Kasi kahit anong focus ko, pag hindi pumasok sa isip ko, wala akong sasagot sa exam. To be honest, wala naman po akong balak mag-take na yun.
which is CLE August 2023. Actually po, yung April CLE, hindi ako nag-take eh. Kaya lang po, inisip-isip ko yung offer sa akin. I was offered a full scholarship by the CBRC noong pa. Eh sabi ko, inisip-isip ko, bakit ako ang o-opera mo? Samantalang this will be my third time to enter or to take the chances in order for me to take the board exam. Third time na po ito. Pero pinag-isipan ko pong mabuti yun, and since they are very insistent in the offer, at nakita ko naman kung nasa puso nila, I grabbed the opportunity. Actually po, I hide this even in my family. Wala pong nakalam nito na nag-review ko, nag-exam. Well, one thing, ang bilib ko ito. Pag ginusto ni God, age doesn't matter. You might laugh at this statement. My age is already 68. Pero feeling ko nasa 30 ako. Only, hindi pwede ako sumabay sa photo memory o photographic memory ng 20 anyos. Pero don't give me a chance to think again. I will recall. Yun po sa akin. Pero sa lahat po, God's given. Your CBRC, I agree with you. Actually, the intention of the branch, CBRC, especially CBRC Nova, talagang to give me a chance. Para sa kanila, papasa ko. Kahit na 2 beses na akong bumagsak. Para sa kanila, there are time na kailangan ko i-consider. Darating ang time ko, as given, ibibigay niya. Yes, sa lahat po, kahit estudyante po, kasi presently, professor din po ako ng criminology. At the same time, professor po ako ng mathematics subjects and philosophy and psychology. Ito po, wala naman pong bobo, wala rin pong madalino. Kung pag-uusapan natin ng board exam, walang cum laude, walang summa cum laude. Ito po lang, focus ang kailangan natin. Focus. At higit sa lahat po, kung tayo magmamalaki sa ating alam. Kailangan, number 1 po, nasa taas. Nangyari po sa akin yan. Ako ay can shout, and that is my promise. Mula po ngayon, lahat ng salita ko, kasama sa una. Meron na po PM na sa akin kanina, retailer siya. Anong sabi ko sa kanya? Huwag kang susuko. Hindi mo pa panahon. May 3 uri ng pagdadasal. Yung pagdadasal, ang answer niyan, pwedeng immediate. Tinanggihan ka kasi hindi nararapat sa iyo. Pwede naman, hindi mo pa panahon. Kaya mag-antay ka na right timing. Meron naman siya, pangatlo, immediately para sa iyo, take 1, kuha mo na. Plans, I am teaching. I could recall the words of Dr. Carl Balita in our final coaching at the main CBS. When he asked my age, 68, when he asked why I am taking up an exam or retake, my answer is this: it is my passion. Ang response niya, I will make your dreams come true. My bet to you is just pass the exam, and the next day you will be lecturer of CBRC National. You will go undergo training at once. For Jim Gagas, just pass the exam. Gusto ko, pag kinatok ka na ni Lord, 10 to 20 years from now, may maiwag kang ligas. Okay. Guys, tayo reviewees. We have all the rights to choose review center. No? Huwag tayo makinig sa sabi ng iba, oh, magaling doon, magaling dito, magaling doon. Unang
muna ipagdasal natin. Saan talaga ang direksyon natin? That's one thing. And as CBRC. Nang mag-fail po ako ulit sa second time, hindi po ako umalis sa CBRC. Why? During the time nandun ako, sinili ko, kasi sa isang pong pag-review pa ng tahanan yan, kung ang nasa loob ng tahanan ay hindi mo rin kapalagayan loob, ay humanap ka ng iba. So I feel hope. That's why, on the third time, when they offer, I think it so many times. Sabi ko, sincero kayo, I'll grab the opportunity. If God is willing, tagumpay kayo, tagumpay rin po. Kaya congrats, hindi lang sa akin, congrats sa CBRC, NOVA, congrats sa both CBRC.